May pumunta sa bahay nila mama, nagbebenta ng sofa, dalawang mahabang upuan at isang higaan. Dahil nga kailangan nila ito at nakita namang maganda ang balot at mukha namang matibay, kaya bumili siya. Pero kaninang umaga, pinunta niya ako dito sa bahay dahil ayusin ko daw yung higaan dahil parang may naputol sa loob. Nang binuksan ko na ito para ayusin, nakita ko na lahat ay bulok na pala. Hindi pa umabot ng isang taon ay ito na yung kanyang itsura. Hindi ito kaya na repair lang, kailangan baguhin na yung frame. Dahil nga wala na akong magamit na materyales, kaya kumuha na lang ako ng mga bilog na kahoy. Kahit na medyo balugtot yung nakuha ko, ang mahalaga ay maging matibay ito. At hindi rin naman ito makikita dahil tatakpan din naman. Inalisan ko na rin nga ito ng balat para kahit nakatago ay malinis naman tingnan. Inumpisahan ko na gumawa ng frame at medyo binago ko ng konti ang design nito. Kahit kasi hindi ko na maibalik yung dating ganda, ang mahalaga mas maging matibay ito. Doon kasi sa dati ang ginamit na kahoy ay sobrang liliit at malambot na kahoy pa. Siguro kung sa iba ito ay tatapon na, pero dito sa amin hanggat kayang gawang pa ng paraan ay ayusin pa. Medyo mahal din kasi yung bili dito ni mama kaya sayang lang talaga kung papabayaan na lang. Kaya kahit na masakit na sa ulo sa kakahanap ng mga materyales na gagamitin dito, nabuo rin naman ito. Nakakita nga ako ng tabla na ginamit pa dati sa pangporma sa poste at ito na lang yung hinati ko para ilagay sa ibabaw. Nang nabuo ko na yung frame, inumpisan ko na nabaklasin itong sirang-sira ng higaan. Yung nilagay kasi ditong foam at mga sapin sa gilid at yung karton ay gagamitin ko. Susubukan ko kasing buuin ulit na parang bago. Medyo masama pa ngayon ang pakiramdam ko at medyo ang boses ko nga ay paus pa. Tuloy pa rin ang aking pagtatrabaho dahil kaya naman ng aking katawan. Inumpisahan ko na ang pagbuo nito, nagpatulong ako sa aking asawa at kay mama. Kailangan kasi na makakatuwang sa paghila-hila ng tela. Napansin nga namin na doon sa ginagawang ko ay sobrang mainit kaya lumipat kami dito sa malilim na. Nang nailagay ko na ang tela, ang sunod ko naman na nilagay itong karton. Ginaya ko lang kasi ang pakagawa doon sa dating nasira na. Ngayon lang kasi ako nag-assemble nito kaya medyo ako yung nalilito pa. Dahil nga nagkaroon ako ngayon ng idea, kaya sabi ko kila mama parang kaya ko nang gumawa ng sofa. Yan din kasi ang kagandahan kapag meron kang bagay na sinusubukan. Maaaring hindi maging perpekto ang iyong pakagawa pero meron kang matututunan. Kaya unti-unti ko na ngayon binalik yung mga sapin na nakalagay sa gilid at sa ilalim. Hindi ko na pala nilagay dito yung nakaumbok sa gilid. Dagdag materialis pa kasi yon at matatagalan pa sa trabaho. Ito na ang naging itsura nito nang matapos ko na. Di man ito kasing ganda ng dati pero ang mahalaga ay mas matibay na ito. Sinubukan ko na umakyat sa ibabaw para tingnan kung hindi na mababali yung gitna. Sulit naman yung pagod kahit na masama ang aking pakaramdam ay natapos naman yung maghapon na meron tayong nagawa.